Kumusta sa iyo? Halina't samahan mo kami sa isang masusing paghimay. Ngayon, ang pag-uusapan natin based sa mga material na galing sa iyo ay yung papel ng panalangin sa evangelisasyon, sa pagbabahagi ng magandang balita. Oo, yan. Kasi madalas, pag sinabing evangelisasyon, ang iniisip natin, action agad, di ba? Pagsasalita, pagtulungan, pag-organize. Ganyan. Tama. Yung mga nakikita. Pero paano kung, ayan dito, sa mga sources mo, ang pinakaugat talaga, yung pinakamalakas na puwersa sa likod nito, ay isang bagay na hindi laging nakikita. Ang panalangin. Exactly. Titignan natin kung bakit sinasabi dito na hindi lang siya suporta, kundi parang strategic weapon pa nga. At ang mismong makina daw ng misyon. Na yung sikreto sabi dito sa mga malalaking spiritual breakthrough, baka nasa isang parang sinaunang gawain lang. Tulad ng panalangin, hindi lang siya basta ritual, kundi dinamikong puwersa raw. Isang strategic resource na nagtutulak ng pagbabago. Sige nga, ating suriin tong mga konsepto mula sa Biblia, tapos yung mga example sa history, hanggang sa mga practical ways ngayon. Base lahat to sa sources mo. Okay, himayin natin to. Sige. Well, inilalarawan dito sa mga binasa natin yung panalangin bilang fundamental na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa Biblia, binabanggit for example si Moses. Tapos si Jesus mismo. Oo. Bago siya pumili ng mga apostol niya, na napaka-critical na desisyon, di ba? Lumayo siya para manalangin. Buong gabi pang araw, sabi sa Luke. Pinapakita lang dito na parang doon talaga nila kinukuha yung lakas at direksyon. Tama. At yang pundasyon na yan, nakita rin natin yung effect sa unang simbahan. Hindi ba? Sa Acts, sabi sa sources, lagi silang nananalangin ng sama-sama. Constant prayer talaga. Oo, yun yung foundation nila. At ito raw yung nagresulta sa pagbuhos ng banal na espiritu. Yung nagbigay lakas sa kanila pag may mga pagsubok. Pati nga raw yung mga himala, di ba? Tulad nung paggaling ng lumpo sa Acts 3 o yung paglaya ni Paul at Silas sa kulungan sa Acts 16. Sinasabi dito na may kinalaman yon sa panalangin. Totoo yan. At yung pattern na yan, hindi lang naman sa Biblia natin nakikita eh. Sa kasaysayan, merong mga grabe ring examples. Nariyan yung mga Moravian missionaries, 18th century yun. Oo, nabanggit nga yan. Ayon sa sources, nagkaroon daw sila ng walang patid na prayer chain. As in 24/7, mahigit 100 taon daw yun. Grabe yon. 100 taon. Oo. At yun daw yung pinaniniwala ang nagpasiklab sa isa sa pinakamalawak na missionary movements noon. Tapos, ganun din yung student volunteer movement 19th century naman. Nagsimula lang daw sa isang prayer meeting sa Mount Hermon. Wow! Nakaka-inspire yung mga kwento niyan, ano? At hanggang ngayon pala, no? Meron pa ring mga movements tulad ng 24/7 prayer, tsaka yung IHOP, International House of Prayer. Binabanggit sila sa materials mo bilang patunay daw sa koneksyon ng tuloy-tumay na prayer sa mga spiritual breakthrough sa iba't ibang lugar. Tama. Pero teka, meron pang isang anggulo to, di ba? Yung binibidyang diin din sa sources mo. Oo, yung konsepto ng spiritual warfare. Galing sa Efeso. Ang sinasabi dito, yung laban daw sa evangelisasyon, hindi lang physical or intellectual, kundi espiritual. Laban sa mga spiritual forces of evil. Okay. Mas malalim pala. Oo. At dito, yung panalangin, inilalarawan sa bilang parang ofensibong sandata para gibayin yung mga tinatawag na stronghold. Ito yung mga malalim na paniniwala o kultura o mga pattern na humahadlang para matanggap yung ebanghelyo. Gaya ng nasa 2 Corinto. So, hindi lang siya paghingi ng tulong, aktibong pakikibaka na raw sa spiritual realm. So, hindi lang preparation. Part na mismo ng laban. Okay, gets ko. Kung ganon, paano to nagiging practical? Paano isinasapuhay base sa sources? Well, may mga suggestions dito. Mga konkretong hakbang. Una, syempre, yung personal prayer life ng bawat isa. Importante yun. Pangalawa, yung pagbuo ng mga prayer network. Mga grupo na regular na nananalangin para sa specific missions o lugar. Parang prayer groups ganon.
Oh, pero it was focused siguro sa mission. Pangatlo, yung pagsasama ng prayer sa misming planning and operations, hindi lang siya pang-umpisa o pang-end lang, kundi core operational strategy na. Interesting yon. Integrated talaga. Oh, binabanggit din yung kahalagahan ng mga leader na naging model ng prayer. Sila yung nangunguna. Tapos, meron pang ang gumagamit ng mga mapa raw para mas specific at strategic yung panalangin para sa mga partikular na lugar or grupo ng tao na hindi pa naaabot. Yung tinatawag na prayer mapping. Oo nga, narinig ko na yan. So, malinaw, kung pagsasama-samahin natin lahat to galing sa materials mo, ano yung parang big picture na nabubuo? Lumalabas na yung panalangin, hindi lang siya extra, hindi lang pampalakas loob. Hindi lang support. Oo. Itinuturing siyang mismong pundasyon. Yung strategy at yung unseen engine, yung hindi nakikitang makina na nagpapatakbo sa buong gawain ng ebanghelisasyon. Ito raw yung nagkokonekta ng efforts natin sa power ng Diyos. Nagbibigay lakas sa workers, nagbibigay direksyon sa mission. Parang ganun. Tama, at yun nga ang hamon siguro para sa iyo, para sa ating lahat na nakikinig, based dito sa pinag-usapan natin. Paano kaya posibleng mabago yung pagharap mo sa mga challenges mo o yung pagpaplano mo ng mga next steps sa personal goals mo man o sa trabaho kung iisipin mo na yung panalangin ay hindi lang basta suporta, kundi yung mismong strategic foundation na pwedeng humubog sa outcome? Oo nga, no? Nakakapag-isip. At bilang panghuling bagay na iiwanan natin sa'yo para pagnilayan, kung totoo ngan ang panalangin ay isang paraan ng malalim na pakikipag-ugnayan at pag-align ng kalooban natin sa mas mataas na layunin, ano kayang mga hindi inaasahang pagbabago o breakthroughs, hindi lang sa mga malalaking misyon na nabasa natin, kundi kahit sa pang-araw-araw mong buhay, ang posibleng mangyari kung bibigyan natin to ng mas malaki at mas sadyang puwang, mas priority, kumbaga.